Yo, yo, yo! What's Yo! up mga ka-Totp? Huling-huli pa ako Huling-huli umiinom pa. Yes, sir. What is up? Kamusta? Ayos naman. Shoutout nga pala muna sa mga yung mga loyal listeners natin. Maraming dumarating na suggestion. Pero anyway, bago ang lahat, bago natin shoutout yung mga yan. Yung topic muna natin for today, medyo controversial kasi ito, pre. Medyo mainit-init pa to eh. Hindi medyo yan, pre. Puta, controversial talaga, pre. Controversial, oo. Kung hindi nalalaman ng mga ka-Totp, recently, si Boss Vic nag-file ng kaso laban doon sa director na si Daryl Yap. Daryl Yap, di ba? Kasi yes, sir. Yung sa movie niya, pre, yung The Rapist of Pepsi Paloma, tama ba? Yung title? Kasi parang may may eksena si Gina Alhar na nag-name drop eh. Nag-name drop. So, yun nga pala yung So, standby lang kayo mga ka-Totp. Mag-i-intro muna kami para malaman nyo. Ang pag-uusapan namin, palalawigin namin. Bago lahat, let's go. Na. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! So, what's up? Yun na nga. Eto na nga. Oy, yun na nga pala. Bago muna lahat, no? Yung shoutout muna natin. Yung mga... Bago lahat. Oo. Intro muna tayo, Papa Dens, ng ating greetings. Yeah? Oo, pero yun nga, bago tayo mag-shoutout, kami nga pala ang inyong The Opinionated Titos, or for short is Totp. At ako si... Papa Denjo, yung tito mong mas galit pa dun sa ni-name drop na nagkaso agad. At ako naman ang iyong tito medyo galit lang, si Boss Lots. At ayun na nga, shoutout muna tayo dun yung sa mga loyal listeners natin na marami nagsisend ng mga suggestions. Thank you very many. Dahil thank sa you inyo, so much. Nagkakaroon kami ng mga ideas na pwede namin dito sa aming mumunting podcast. Kasi alam mo pre, tayo dito eh. Kumbaga, nagko-collaborate tayong dalawa. Pero at the same time, dahil nga kahit papano may nakikinig sa atin pre. Collaboration nating lahat to. Yung mga listeners, tas kaming dalawa ni Boss Dots. Tayo lahat to, utak nating lahat to. Kaya maraming salamat sa inyo. Yung mga Tsaka pre, meron nga pala akong gustong special shoutout for today's video. Isang malaking big shoutouts dito, pre, sa sa PMX Cycle Center. Located sila sa Yes, sir. Located sila sa Dagat-Dagatan, Caloocan. So, for your bicycle needs, kahit available sa kanila. Merong budget meal, merong kung gusto mo nung medyo high-end naman. Babe! Nawala na akong internet! Teka lang, brother. Bago mo, medyo nag-cut off. So, ayun na nga, nag-cut off si Papa Denso. Pero wag kayong mag-alala, babalik din yan. So, yun na nga. Let's proceed. So, teka lang may message natin si Papa Dens. Ito, exciting to eh. Bigla-biglang nagka-cut off. Bigla-biglang nawawala eh. May message natin sa tinutuloy ko lang ang podcast yan. So, ayun na nga. Yo. Ito yung Sorry. Ayun, bumalik ka agad. Sabi ko mga ka-Totp, nawala yata si Papa Dens. Nagnakaw na naman ng internet yung ISP namin. Shout out na naman sa inyo. Oo.
So, ano sinasabi mo, Boss Lods? Ano bang balak natin dito? I-re-record na natin to o isasama natin tong bloopers na to? Pwede na masama, pre, para malaman nila na putang na yung ISP na to. Napakalupit. Wish it. Napakalupit. Oo, pre. Ayun. Sorry, makakat kita, Boss Lods, doon sa sinasabi mo habang wala ako. Again, shout out again dito sa BMX Cycle. Thank you so much. Lalong-lalo na special shoutouts kila Ma'am Sheila, kay Sir Maki, kay Sir Mark, kay Sir Teng. Maraming salamat sa inyo sa pagbibigay tawag dito sa para sa aming BMX enthusiasts. Yan. Yan ang ating So again, BMX Cycle Center located at 41 Dagat-Dagatan Avenue, Kaunlaran Village, Dagat-Dagatan, Caloocan City. Yes, sir. Yan, mga retailer, wholesaler for bicycle parts and accessories. Yan, yung mga project. May din sila. Kung may nagsiskateboard sa inyo, meron din silang mga complete setup doon, decks and whatever na kailangan mo sa skateboards. Meron din sila doon. Tsaka shoutout din sa mga loyal listeners natin. Maraming salamat po at magpo-proceed na kami sa aming controversial na topic. Traffic pa tuloy. Na topic. So ayun nga, kasi pre, yun nga, may eksena nga yung The Rapist of Pepsi Paloma. At yun nga yung eksena na parang ni-rape ka ba ni Vic Soto? Tapos sabi so ang ni-name drop lang niya si Bossing, di ba? Pero nagkaroon kasi talaga ng ng kaso yan. Si Pepsi Paloma, yung mga hindi na nakaabot, yan yung mga mga sexy star na yung mga soft drinks beauties, parang ganun, Este Queen. Sila Coca Nicolas ba yan? Coca Nicolas. Coca Nicolas. Si Sarsi Emanuel. Yan. Mga yan. Kumbaga, sorry for the term. Beauties. Pero nung era nila, ang tawag sa kanila mga bomba star. Pero hango sa mga cola nga, sa mga soft drinks ba? Yung kanilang mga screen names. So ayun na nga. So nagpakamatay daw kasi si Pepsi Paloma, pre. Dahil ang alleged rumor hindi daw siya nakakuha ng justice yun nga sa pangre-rape sa kanya. Pero ang alam ko, ito, yun din yung balita mo, pre. Wala si Bossing doon. Parang ang doon, pre. Teka, maaawat kita, pre. Baka makakasuhan din tayo. Baka makakasuhan din tayo. O yun nga, gano'n na lang. Kung do your own research na lang, pero hindi daw involve si Bossing doon. Kumbaga, sa dami-dami ng... hindi ko na masabi sobrang dami. Pero multiple persons yung allegedly ng rape kay Pepsi Paloma. Pero ang doon is hindi kasama si Bossing doon. Doon sa mga tao na nang rape sa kanya. So, ayun nga, hindi natin alam, pre, kung anong gustong anuhin nito ni Daryl Yap. I don't know if he did his own research bago niya ilabas to at i-name drop si Bossing Vic Soto sa kanyang pelikula. Kasi parang, pre, sobrang, alam mo yun, for me, sobrang gas-gas na nung topic na yan eh. Kumbaga, karamihan sa atin or karamihan ng mga na-curious dun sa issue na yan or yung scandal na yan is most of us know na talagang hindi naman si Bossing dun, hindi siya kasama dun sa nang rape. Pero hindi natin alam anong trip ni Daryl Yap. Bakit of all people nga, sabi mo nga, na muntik ka nang mag-name drop, no? Oo nga. Si Bossing ang kanyang pre. Diba? Napili na Kasi syempre, kasiraan, katulad yan, may mga anak si Bossing. Hindi lang naman, mga adults na, di ba? Totoo. Tapos syempre may batang anak yun, tapos mapapanood yung ganon, di ba? So, syempre, ang pangit naman na, si daddy, rapist, ganon, di ba? So, hindi rin natin alam paano naging motivation ni Direk Daryl dun sa pelikula niya na yun. Sana siguro, hindi na lang siya nag-name drop kasi, alam mo yun, parang, ang kasi, parang kasiraan nga ng tao. Kaya nga
yata na yung defamation yata ang isinampang kaso ni Bossing kay Direk Daryl. Kasi nga doon nga sa nangyari na yun. So guys, siguro alam natin na may rin tayo, na may kalayaan tayong magpahayag ng mga sarili nating mga opinion. Pero sipin din natin yung mga consequences na nangyayari. Katulad yan, sa tanda na ni Bossing. Oo, pre. Diba? Tsaka alam mo yun, parang sobrang hindi ko alam. I'm not saying na na dapat hindi na pero kasi parang sobrang gasgas na kasi nung na yan, pre. Hindi ko alam kung yun nga, na-dismiss kung na matagal na. Oo, pre. Kumbaga hindi ko alam mo yun, I'm trying to justify sa sarili ko yung ginawa ni Direk. Pero hindi ko makitaan ng magandang dahilan kung bakit niya gagawin yun. Kung bakit siya magne-name drop ng isang Vic Soto sa kanyang pelikula na alam naman natin na yun nga, sabi mo nga, na-dismiss na, and alam naman natin na kumbaga wala namang kinalaman si Bossing doon. Kasi parang lang yan yung mga ibang documentaries na hindi naman syempre basta regardless kung nga yun, syempre yung pamilya din ni Bossing apektado dahil doon. Totoo. Kasi parang ang dating siya talaga yung rapist yung pagkaka-eksena kasi, di ba? So, although hindi pa natin napapanood ng buo, pero syempre, from that context, di ba? Tsaka, hindi natin alam. Alam mo yun, parang, I get it na, syempre, yung sa mga pelikula, pre, parang lang din, siguro gusto niyang ma-hype yung pelikula niya, maraming ma-curious, maraming makapanood. Pero kasi sobrang daming channels para i-hype or sobrang daming paraan para i-hype mo yung pelikula mo. Hindi yung tipong i-hype mo na maninira ka ng isang kilalang tao na putang nananahimik yung tao eh. Di ba? Buti sana kung tipong, let's say for example, siguro, let's say kunwari na dismiss pero kumbaga meron uling nagsampa ng kaso regarding dun kay siguro kung gano'n na recent siya na tipong walang kumbaga ongoing yung kaso recently ganyan or nabuksan ulit yung kaso, siguro yun pwede for me pero yung matagal na siyang dismissed, matagal nang wala yung issue na yun, matagal nang diba? Parang nga yan, pre, diba yung kanta ng E-Heads, pre, diba? Na ang mga tao though hindi kiniklaim ng E-Heads na tungkol kay Pepsi Paloma yung na yun, pero maraming tao na ito ang sinasuggest ng E-Heads sa kanta na yun. Pero nung tinanong naman sila, it has nothing to do with na parang I don't know dahil syempre kumbaga Polarium, no? Oo, syempre din sila, kumbaga hindi natin alam kung playing safe din sila or what, pero again sa kanila na nanggaling, it has nothing to do with na siguro natapat lang na yung kanta namin o yung kanta nila is medyo humahanay or medyo nag-a-align doon sa nangyari kay diba? So yun lang yung na parang lang din yan kasi parang kaya niya hinahype kasi, pre, ilalabas na yun sa sa death anniversary. Parang ganun, hindi ko sure parang dapat yata itatapat niya sa death anniversary, which is May 31st yata yun, pre, parang ganun. Okay. Pero kasi based on dun sa maliit na research na ginawa natin, Feb 5 daw ilalabas, di ba, yung pelikula. So yun dahil alam mo yun, curious din na ewan ko na medyo nakiliti din yung utak ko. Pero curious ako, parang alam mo yun, though pangit yung ginawa niya, pero again, yun nga, kagaya nung na ako wala naman akong pakialam na, pero dahil nga dun sa ginawa niya, na-curious ako na gusto ko makita yung pelikula. Siguro yun yung niya, yun yung pakay niya, pero again, tanang pangit. Ang pangit nung way na naisip niya na parang putang ina, magne-name drop ako ng neto nung tao na to para umano yung pelikula ko. Alam mo yun, tangina. Oo.
So, hindi ko rin alam kung anong motivation. Kung hindi naman kasi, di mo naman din masabing political kasi hindi naman politiko si Bossing, di ba? Si Tito ang politiko, pero si Bossing hindi siya sa siya kasi yung anak niya, si Biko nga. Si Biko. So wala naman sigurong kinalaman yung pagiging politiko ng kapatid tsaka nung anak niya para doon sa na siya yung patamaan, di ba? Wala namang parang sinabi mong halimbawa ako yung may kasalanan. Pero yung iba yung idadamay ko, parang ang weird naman, walang connect. Kung politically motivated nga talaga siya. So, ayun, kayo na po ang mag-formulate, kayo na rin po ang mag-research kasi hindi na nga po ako magne-name drop dito at muntika na nga ako kanina. Mahirap na. Ayun na nga. So, do your own research, tapos kayo na rin ang humusga dahil tsaka kung huhusga sila, tip ko lang, di ba? Kung huhusga kayo, yun nga, mag-research kayo na maigi, na siguraduhin yung tama yung sources nyo. Kasi pare-pareho nating hindi alam. Kasi kami, personally, kami ni Papa Dens, hindi naman kami abogado. Diba? Wala naman kaming kopya nung final ni Pepsi Paloma, diba? So, siguro, kung wala naman tayong evidence na dahil si ganyan, dahil mga celebrity yan, hindi natin alam. So, wag na lang muna siguro tayo mag-judge kasi tao rin naman yung mga yun di ba? Hindi lang porket celebrity sila, pwede na natin silang i-bash, kumbaga. Di ba, ang ano naman kasi, pre, alam ko din na, ikaw, alam mo din sa sarili mo na medyo bulok ang justice system. Pero ang ano ko kasi doon, pre, again, not unless proven, kumbaga, 'di ba, yung iba nga na puta, kagaya ngayon, 'di ba, may mga CCTV na nahuhuli na sila yung pumatay or sila yung nakasagasa, sila yung Again, kung sino man yung tao na yun, kumbaga, kahit kitang-kita na, ang tawag pa rin sa kanila, pre, suspect. Hindi sila criminal agad. Kasi nga may due process. Kumbaga, innocent until proven guilty. Yes, sir. Kumbaga, nandun na tayo na sabi nga, ang hustisya ay para sa mayaman. Pero, again, regarding sa mga gantong sensitive na hindi naman, walang basehan yung pinaguhugutan niya. Para mag-name drop siya na, kasi parang ang nangyari dito is, doon sa scene na yun, doon sa pelikula niya, sinasabi niya na si Vic Soto yung nang-rape. Kasi doon sa eksena, pre, parang tinaan ni Gina Alahar na, sabi ni Gina Alahar, ni-rape ka ba ni Vic Soto? Diba? Tapos sabi nung acting Pepsi Paloma, parang, parang, di ko nakalimutan ang exact line, pero parang ang is, siya yung nang-rape sa akin, parang ganun. Na, doon sa na yung putang inaano mo na puta, doon sa pelikula mo, inaano mo na, yun na, siya talaga. Di ba? Oo, di ba? Tama. Kasi, ang dating nga parang nagiging totoo yung ginagawa niyong parang, kahit naman siguro yung mga hindi naniniwala, syempre, o kaya yung mga naniniwalang yun nga ang nangyari, o kung ano man yung nangyari na paniniwala nila, syempre, ang dating parang, tama kami, di ba? Pero in fact, na-dismiss yung kaso. So, alam mo yun, masyadong complicated yung na yun, yung parte na yun, di ba? Kasi, kaya nga na-dismiss yung kaso kasi wala namang sapat na ebidensya. Walang ebidensya, diba? Walang So, inaano pa nila nun. Iba kasi nakikisakay lang Totoo. Excuse me. Lalo na yung mga galit doon. Kasi alam mo, pre, again, hindi tayo magne-name drop, pero kumbaga celebrity kasi itong mga to Siyempre, kumbaga may mga kalaban yan sa hindi lang politika ang may mga kalaban. Ultimo, mga celebrities may kalaban yan. Maaaring may kalaban silang shows, may kalaban silang pelikula, na anything na pwedeng ikasabotahe, ikasira, yun. Gagawin nila, 'di ba? Pero again, dumaan sa due process to and the case was dismissed.
Tapos, let's say, ando na tayo na siguro hindi nakuha ni Pepsi Paloma yung kaya she resorted to suicide. Pero again, hindi naman napatunayan. Tapos, naging issue lang kasi parang inaano na, kaya nagkaganyan si Pepsi kasi totoo yun, hindi siya nabigyan ng hustisya na parang ganun. Na parang ang ako naman, ang ko doon pre kung kunwari, ako ilalagay ko yung sarili ko, doon napakasakit nun pre. Napakasakit na, kunwari, knock on wood, na mangyari yun. Parang kasi, parang dinoble whammy mo yung sarili mo pre. Alam mo yun? Tanga na, talo ka na nga, you resorted to something na wala ka namang ikakapanalo. Di ba? Parang puta, talo ka na, tinalo mo palalo yung sarili mo. I'm not blaming her, I'm not victim blaming, pero ang opinion ko na parang tanga na, olats ka na nga dun sa pinaolats mo palalo by ending your life. Di ba? Again, parang lang din to. Sabi nga sa banal na kasulatan na puta, isang malaking kasalanan sa Diyos ang pagpapakamatay. Di ba? Na parang you resorted to that. Again, siguro, yung sympathy ko, nandun na, siguro nga, na sobrang na-depress siya, sobrang nalungkot. Pero again, kumbaga ito, parang ko na din sa lahat, sa lahat ng nakikinig sa atin. Kung may pinagdadaanan kayo, whether, alam mo yun, sobrang bigat, sobrang again, suicide is not the key. Alam mo yun, parang nakagaya ng sinasabi natin before. Kahit naman sabihin mong walang naniniwala sa'yo alam mo yun, meron at meron yan. Putang ina, meron at meron ka. Kahit nag-iisa lang, putang ina pre, sa magulang mo na lang walang, alam mo yun, umanap ka ng kausap. Diba? If you really feel bad. So again, this doesn't apply lang kay para sa ating lahat to, lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay. Tana, hindi resort ang pagpapakamatay, tangina, alam mo yun, sobrang loser mo nun, utang ina, pagka yun ang naisip mong way, na parang, tangina, yun lang yung 2 cents ko dun, pre. Kumbaga, na off topic tayo, pero sana, siya, yung humanap siya ng hustisya, instead of, yun nga, nag-give up siya. Pero, again, hindi rin natin alam kung bakit siya alam natin dahil nga na-depress siya, pero hindi rin natin alam yung extent kaya siya nagpakamatay. Maaring hindi lang yun yung problema niya, marami pang problema behind the scenes, hindi lang yun, o kaya na-pressure din siya, alam mo yun, na maraming pwedeng angulo na mangyari. So ayun na nga, nakikiramay po kami kung ganun nga ang nangyari. Ay, speaking of pakikiramay nga pala, bago ko makalimutan, si RIP nga pala kay Gloria Romero, pre, 92 years old. Di ba? Our deep condolences. Oo. Doon sa mga kanyang mga naiwan. Lodi yan si si Tsaka, Miss Gloria Romero. Yan, pre, isang kumbaga, babae siya pero isa sa haligi ng alam mo yun, Philippine entertainment industry. Oo. Kaya yun na nga, kami po ay nakikiramay, pero alam ko masaya siya kasi yung mga huling videos niya, pre, na may siya, masaya siya. Siguro kumaga parang natural causes na kasi 92 na rin kasi siya . So tsaka, died a peaceful death, kung ika nga nila. Totoo. Ayun. Kumbaga, sabi nga nila, she had a good run. Diba? Oo. She had a good run. Tama. So, ayun na nga, mabalik nga tayo. Again, guys, wag tayo kagad mag-judge ng mag-judge. Do our own research. Kung siguro, wag nyo na lang sabihin rapist si ganito. Kasi medyo mabigat-bigat na paratang may mga pamilya rin. So, hindi siya, it's something na, hindi magandang biro. Diba? Hindi na namin inelaborate yung yung mga ibang detalye kasi hindi rin natin alam . Pero dun sa interview nga ni Sir Julius Babaw kay Coca, anong pangalan nito? Coca Nicolas.
sabi niya, yun nga, hindi naman daw totoo yung paratang na before pa yung film, matagal na yun eh. May interview na hindi daw totoo yun, yung paratang, kasi nga parang ang sabi, yung manager daw nila dati yung parang pabiro or something like that. Hindi ko rin masyadong naintindihan eh. Pero yun nga, pinabulaanan nga ng kanyang roommate niya kasi si Coca eh, doon sa parang tas yun nga, kinonfirm niya. Parang kumbaga sa music, parang under sila ng same label, parang ganun. Pero tas sila magka-roommate noon. So pinabulaanan lang niya. Hindi natin kasi alam mo yan, pre, sobrang daming angulo kasi ng nung issue na yun eh. Kasi maaaring pwede rin kasing, again, mga katotpi, we're not victim blaming Ano lang tayo, nagiging malikot lang yung utak natin. Kasi alam mo, pre, pwede rin kasing maging angulo na parang siguro gusto niyang mas lalong, kasi kumbaga nung panahon na yan talagang patok ang bomba, pre. Diba? Siguro mas gusto pa niyang pumutok yung pangalan niya, or pwedeng gusto niyang umalis doon sa linya ng bomba na maging lehitimong artista talaga. Kaya siya na ganyan ng pwedeng kasi alam mo yun, pwedeng gumawa ng isyong ganyan eh, di ba? Tapos unfortunately hindi siya nagtagumpay, and then nagkaroon na ng bahid yung pangalan niya na gano'n. Siguro na-pressure din siya sa gano'n, which resulted sa ginawa niya, di ba? Maraming angulo nga eh, pre. Kumbaga parang siguro na-pressure siya doon sa ginawa niya, o pwedeng na-guilty siya, pwedeng totoo rin na rape siya, pero alam mo yun, maraming ang angulo, hindi natin pwedeng Kasi pre, ito nga yun eh. Pre, wala na yung tao, ilang taon na. 18 siya nung namatay, di ba? Paano niya didepensahan yung sarili niya, di ba? So, it's up to our justice system kung gusto nilang buksan yung kaso, pero wag na lang muna tayong manira ng ibang tao hanggat wala pa talagang mga ebidensya. Yan. Kasi syempre, nakakaawa din yung tao, di ba? Na nagpakamatay, hindi rin natin alam. Kasi nga, hindi siya makakapagsalita para sa sarili niya dahil nga wala na siya eh. So, i-reserve na lang natin siguro sa mga bagay na, alam mo yun, yung mga makatotohanan naman. Hayaan nga natin yung justice system na magsagip sa kanya this time, or magbigay siya ng mga, meron siyang maibigay na clue before siya nawala. Marami eh. Kaso lang, at this point, I would say na medyo may hirapan sila kung bubuksan nila ulit if wala talagang strong evidence. Kasi nga pre, sobrang tagal na. So, siguro yung mga sources, yung iba siguro mga source, namatay na. Siyempre, siguro doon sa mga kamag-anak niya or closest to her na buhay pa, siyempre, iba pa rin yung impact na nagpakamatay eh, di ba? So, siyempre, yung emotion nila, hindi tsaka yung mga recollection ng iba, kung meron man, na nakasaksi or whatever. Actually, diba, sabi nga nila sa forensic, yung first 24 hours yun yung critical. Diba? So, syempre, mahahaluan na yung kwento na hindi na, hindi niya accurate, diba? Tsaka yung pre, parang yun nga, parang dahil dun sa ginawa ni Derek. Again, Derek, medyo, hindi ka naman, pero medyo sablay lang kasi talaga yung na parang yung mga taong nananahimik na pre, let's say for example yung mga relatives ni Ma'am Pepsi Paloma, nananahimik na sila eh, di ba? Ayun, isa kumbaga, pa yun, nabuksan ulit yung lumang sugat na sila dyan. Oo, kumbaga hilom na yan eh. Again, siguro they are still remembering her, pero kumbaga hilom na yan. Pero dahil nga naggawa ka ng ganyan, maaaring matrigger sa kanila yan. Yun nga, sabi mo, mabuksan yung sugat na hilom na. Masakit na naman uli para sa kanila. Di ba? Yung parang sobrang daming, kumbaga, naging chain of react. Pwedeng maging chain reaction yung ginawa ni Sir Derek na yan. So yun, medyo medyo hindi talaga ako pabor dun sa ginawa niya na ganyan. So, final thoughts namin. Siya. Final thoughts namin ni Papa Dens dyan, wag po tayong mag-comment na ganun-ganun lang, na wala tayong ebidensya para wala tayong masaktan na ibang tao. Ikaw naman, Papa Denso. Ako,
Yun sinabi ko kanina. Tanga na kahit gaano kabigat yung problemang dinadala mo. Tanga na kasalanan sa Diyos ang magpakamatay. Kahit gaano kabigat yan, putang na kahit sabihin mong galit sa'yo lahat ng tao, putang imposible na kahit isa walang makikinig sa'yo. Alam mo yun? Talk to someone. Hindi sagot ang pagpapakamatay. So yun lang ang 2 cents ko for today's podcast. Video. Yes, sir. Ayan. Ayan, mga katotpi, maraming salamat po. Bibitinin muna ulit namin kayo at abangan nyo po ang aming susunod na episode. Maraming salamat pa rin sa mga nakikinig, nagbibigay ng mga suggestions. At again, ang ating ano ba to? Matatawag ba nating sponsor to? Ano ba to? Shout out. Masugid na taga-subaybay. At again, shout out. Subaybay. BMX Cycle Center. Ayan. Thank you. Shout out ulit kila Ma'am Sheila, kay Sir Maki, kay Sir Mark, tsaka kay Sir Teng. Salamat. Maraming salamat sa inyo dyan. Maraming salamat sa pakikinig. Again, we are the Opinionated Titos. Ako si Papa Dencho. Yung mas galit pa sa mga keyboard warrior na abogado sa internet. At ako naman ang inyong boss ang tito nyong medyo galit lang pero natitrigger din paminsan-minsan. Again, we are the Opinionated Titos and we are signing off. Salamat po sa inyo. Maraming salamat. The Opinionated Titos podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.